Toronto Raptors, binubuhat ni Ingram, 8-game winning streak. Nuggets, bumawi sa Memphis ng walang Morant. At Warriors, ibang klase mag-bounce back, nananambak. Nag-viral ang GP2 to body connection sa laro. Si Brandon Ingram na nakuha ng Toronto Raptors sa isang trade bago ang deadline noong Pebrero noong nakaraang taon ay nagtala ng season high na 37 points habang nakuha ng Raptors ang kanilang ika-8 sunod na panalo laban sa Cleveland Cavaliers. Ito ang unang pagkakataon na nakapagpanalo ang Raptors ng ganitong karaming sunod-sunod na laro mula noong unang bahagi ng 2022. Bago magsimula ang araw, huling nakapagtala si Ingram ng ganito karaming puntos noong February 5, 2024 nang gumawa siya ng 41 points para sa New Orleans Pelicans laban sa Raptors. Ito na ang ikatlong beses na tinalo ng Raptors ang Cavaliers ngayong season kahit na hindi kumpleto ang mga star ng Cleveland sa alinman sa mga larong iyon. Nitong araw, wala si Darius Garland na nagpapahinga dahil sa injury sa daliri sa paa matapos maglaro sa magkakasunod na araw at si Jarrett Allen na patuloy na nagpapagaling mula sa pinsala sa daliri. Naglalaro ang Raptors nang wala si RJ Barrett na nagtamo ng sprained knee sa laro nila kahapon laban sa Brooklyn Nets. Pagkatapos ng ilang pagsusuri, sinabi ng Raptors na araw-araw munang imomonitor ang kondisyon ni Barrett. Pumasok si Ingram sa laro bilang nangungunang scorer ng Raptors at tumaas pa ang kanyang average sa 21.6 points. Dahil wala si Barrett, tila mas agresibo si Ingram sa paghahanap ng shot sa kanyang paboritong mid-range area. Bagamat nagresulta ito sa ilang sobrang dribbling at 4 na turnovers, ito rin ang susi sa kanyang 17 points sa third quarter kung kailan nakontrol ng Raptors ang laro. Marahil ay masyadong umasa ang Toronto kay Ingram sa huling bahagi kung saan bumagal ang ball movement ng team sa pagsisikap na maibigay sa kanya ang bola. Gayunpaman, nakapagpasok siya ng ilang mahahalagang shots kahit hindi maganda ang pagkaka-setup, kabilang ang isang sidestep 3 mula sa isang broken play bago ang buzzer na nagpalaki sa kalamangan nila mula 4 patungong 7 at nagpahinto sa personal na 6-0 run ni Cavaliers star Donovan Mitchell. Sa susunod na laro ay tatapusin ng Raptors ang kanilang 4-game homestand laban sa Indiana Pacers sa Huwebes bago maglaro sa Charlotte at New York sa weekend. Sa sumunod na balita naman, pagkatapos ng isang pagkatalong hindi inaasahan laban sa Sacramento Kings noong linggo, sabik na ang Denver Nuggets na makabalik sa panalo at maiwasan ang kanilang unang sunod-sunod na pagkatalo ngayong season. Sa kabutihang palad, hinarap ng Nuggets ang kulang sa players na Memphis Grizzlies nitong araw at nagawa nilang samantalahin ito. Tinapos ng Nuggets ang laro sa isang panalo sa Memphis at bagamat ito na ang kanilang ika-10 double-digit win sa loob ng 17 games, hindi pinadali ng Grizzlies ang laban para sa Denver. Bagamat ipinapakita ng scoreboard ang isang dominanteng panalo para sa Nuggets, hindi ganoon ang pakiramdam sa laro. Para sa team ng Grizzlies na naglaro nang wala si Ja Morant, pati na rin ang ilang iba pang mahahalagang players, malinaw na ipinakita nila ang kanilang laban. Nang sinusubukang isara ng Nuggets ang laro at makalabas ng Memphis na may panalo, ginagawang sobrang hirap ito ng Grizzlies. Sa kabila ng 17-point lead ng Nuggets, sa natitirang 7 minuto, nagpakawala ang Grizzlies ng 12-0 run upang mabawasan ang kalamangan ng Denver sa 5 lamang at kinailangan ng sunod-sunod na puntos mula kina Jamal Murray, Nikola Jokic at Peyton Watson upang tuluyang isara ang laro. Nakuha ng Nuggets ang panalo ngunit hindi nila dapat hinayaang kunin ng Grizzlies ang kontrol noong ikalawang bahagi ng huling quarter. Si Watson ay pumupuno sa kawalan ni Christian Braun sa starting lineup ng Denver at ang 23 years old wing ay talagang sinasamantala ang pagkakataon. Sa panalo nitong araw, nagtala si Watson ng 27 points, 5 rebounds at 3 assists sa 11 of 22 shooting mula sa field at 5 of 12 mula sa 3-point range. Siyempre, kahanga-hanga ang performance niya pero ang pinaka-nakakagulat na stat, career high na 22 shot attempts. Sa panalo nila noong nakaraang linggo kontra New Orleans Pelicans, nagbuhos si Watson ng career high 32 points at walang duda na malaki ang pag-unlad niya sa aspetong iyon ng laro. Matagal nang kilala si Watson bilang mataas na antas na defender at kung magiging consistent siya sa kanyang 3-point shooting, tamang pag-cut at pagpapanatili ng composure sa bola, haharap siya sa malaking free agency sa susunod na off-season. Si Jock Landale ay nanggaling sa bench ng Memphis at nagtala ng 26 points at 10 rebounds sa 10 of 18 shooting at kailangang pagbutihin ng Nuggets ang depensa nila laban sa mga big man.
Siyempre, sa presensya ni Nikola Jokic sa gitna, madalas na may konting pangamba sa interior defense, ngunit masyadong maraming elite big men sa NBA para maging problema ito. Sa susunod na laro ng Denver, haharapin nila ang San Antonio Spurs at kayang-kaya ni Victor Wembanyama na talunin ang Nuggets kung ganoon pa rin ang magiging hitsura ng depensa nila sa loob. Mahaba pa ang season para sa Nuggets at mahirap silang batikusin ng husto dahil nawawala ang dalawang starters nila. Ngunit siguradong may mga dapat pa silang ayusin kung nais nilang maging top title contender pagdating ng dulo ng season. Sa huling balita, nagpakitang gilas si Stephen Curry sa pamamagitan ng 6 na 3-pointers at kabuuang 31 points, habang nag-ambag naman si Jimmy Butler ng 18 points, 7 assists at 6 rebounds upang pangunahan ang Golden State Warriors sa kanilang panalo laban sa Utah Jazz nitong araw. Maganda ang ritmo ni Curry na nag-shoot ng 12 of 24 mula sa field at nagtala ng kanyang ikalimang 30-point game sa huling 6 na laro. Patuloy niyang pinangunahan ang opensa ng Warriors na kumapit sa kanilang bilis at ball movement mula unang quarter hanggang dulo. Nagbigay suporta si Moses Moody na may 15 points at 6 na rebounds, habang nagulat naman ang karamihan sa mahusay na laro ni Gary Payton na nakapagtala ng 9 na puntos, career best na 8 assists at 6 na rebounds sa isang bihirang pagkakataon na siya ay nagsimula. Sa panig ng Utah, nanguna si Keyonte George na may 28 points sa 10 of 17 shooting, habang nagdagdag din ng 7 assists at 6 na rebounds. Sa kabila ng kanyang mahusay na laro, hindi nito naisalba ang Jazz mula sa ika-4 nilang sunod na talo at ika-5 sa kanilang huling 6 na laro. Nanggaling pa sila sa isang mabigat na pagkatalo sa Lakers kahapon at tila dala pa nila ang pagod sa back-to-back schedule. Galing sa kanilang unang home loss ng season laban sa Portland, bumawi ng husto ang Warriors. Nag-shoot sila ng 49.5%, may 10 turnovers lang, at nakagawa ng 14 points mula sa 70 turnovers na naipilit nila sa Jazz. Malaki rin ang naging ambag ng bench na umiskor ng 52 points, kabilang ang 20 mula kay Buddy Hield na nagbigay ng dagdag na enerhiya mula sa second unit. Ipinakita rin ng Golden State ang kanilang bagong The Town Edition jerseys at ang kaparehong disenyo sa court bilang pagbigay-pugay sa kanilang mahabang kasaysayan sa Oakland bago lumipat sa Chase Center noong 2019-2020 season. Patuloy ang pangingibabaw ng Warriors laban sa Jazz sa sariling home court. Ito ang ika-10 sunod nilang panalo sa home court kontra Utah. Huling nanalo ang Jazz sa Golden State noong January 22, 2020 at bumagsak sila ngayon sa 0-5 record sa road laban sa Western Conference. Hindi nakalaro si Draymond Green dahil sa sprained right foot bagaman walang nakitang seryosong injury sa MRI. Ito na ang pangatlong laro ngayong buwan na nilampasan niya dahil sa injury at pagkakasakit. Umaasa si Coach Steve Kerr na makababalik siya sa Huwebes. Si Jonathan Kuminga naman ay patuloy na nagpapagaling mula sa problema sa tuhod. Mabagal ang simula ng Warriors nang maunahan sila ng 11-0 run matapos magmintis sa kanilang unang 6 attempts, habang 4 sa unang 6 ng Jazz ay pumasok. Nabago ang ihip ng hangin nang makakuha si Butler ng 3-point play na nagpasiklab ng 18-0 run para kunin ang kontrol. Susunod na makakaharap ng Jazz ay ang Sacramento sa Sabado at tatanggapin naman ng Golden State ang Houston ngayong Huwebes.